Ako nanghinga na. Wala. Kabanata 16. Okay. First Nephi. Ang masasama ay tinanggap ang katotohanan ng may kahirapan. Pinakasalan ng mga anak na lalaki ni Lihay ang mga anak na babae ni Ishmael. Ang layahon na ang pumapatnubay sa kanilang landas sa ilang. Ang mga mensahe mula sa Panginoon ay nasusulat sa layahon sa panahon. Namatay si Ismael. Ang kanyang mag-anak ay bumubulong-bulong dahil sa mga paghihirap. Mga 600 to 592 BC. At ngayon, ito ay nangyari na matapos na ako. Si Nephi ay magwakas sa pangungusap sa aking mga kapatid. Dinggin, sinabi nila sa akin, ikaw ay nagpahayag sa amin ng masasakit na bagay, higit kaysa kaya naming tiisin. At ito ay nangyari na sinabi ko sa kanila, na alam kong ako ay nagsalita ng masasakit na bagay laban sa masasama. Alinsunod sa katotohanan at ang mga matwid ay binigyang katwiran ko at nagpatotoo na sila ay dadakilain sa huling araw. Kaya nga ang may kasalanan ay tumatanggap ng katotohanan ng may kahirapan sapagkat iyon ay sumusugat sa kanila sa kaibuturan. At ngayon mga kapatid ko, kung kayo ay may mga matwid at nakahandang makinig sa katotohanan at uunawaan ito nang kayo ay makalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kung magkagayon ay hindi kayo magbubulong-bulong dahil sa katotohanan at sasabihin, ikaw ay nangungusap ng masasakit na bagay laban sa amin. At ito ay nangyari na ako, si Nephi, ay pinayuhan ang aking mga kapatid ng buong sigasig na sundin ang mga kautusan ng Panginoon. At ito ay nangyari na sila ay nagpakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon. Kung kaya nga't ako ay nagalak at nagkaroon ng malaking pag-asa sa kanila na sila ay lalakad sa mga landas ng katwiran. Ngayon, ang lahat ng bagay na ito ay winika at naganap ng ang aking ama na nananahan sa isang tolda sa lambak na tinawag niyang Limbel. At ito ay nangyari na ako, si Nephi, ay pinakasala ng isa sa mga anak na babae ni Ismael upang maging asawa. At gayon din, pinakasala ng aking mga kapatid ang mga anak na babae ni Ismael upang maging mga asawa. At gayon din, pinakasala ni Joram ang pinakamatandang anak na babae ni Ismael upang maging asawa. At gayon, natupad ng aking ama ang lahat ng kautusan ng Diyos na ibinigay sa kanya. At gayon din, ako, si Nephi, ay labis na pinagpala ng Panginoon. At ito ay nangyari na ang tinig ng Panginoon ay nangusap sa aking ama sa gabi at inutusan siya na sa kinabukasan ay nararapat siyang maglakbay patungo sa ilang. At ito ay nangyari na ang aking ama ay bumangon sa umaga at nagtungo sa pinto ng tolda sa kanyang malaking pagkamangha na mas taniya sa lupa ang isang bilog na bola nakahanga-hanga ang pagkakagawa. At iyon ay yari sa purong tanso. At sa loob ng bola ay may dalawang irikan. At ang isa ay itinuturo ang daan kung saan kami nararapat magtungo sa ilang. At ito ay nangyari na. Tinipon naming sama-sama ang anumang bagay na nararapat naming dalhin patungo sa ilang at ang lahat ng nalabi sa aming mga panustos na ibinigay sa amin ng Panginoon. At tinala namin ang lahat ng uri ng binhi na maaari naming madala sa ilang. At ito ay nangyari na. Dinala namin ang aming mga tolda at lumisan patungo sa ilang sa kabilang dako ng ilog Liman. At ito ay nangyari na kami ay naglakbay sa loob ng 4 na araw halos sa gawing timog-timog silangan. At muli naming itinayo ang aming mga tolda at tinawag namin ang pook sa pangalang Sasser. At ito ay nangyari na. Dinala namin ang aming mga busog at aming mga palaso at nagtungo sa ilang upang mangaso ng makakain para sa aming mga
mag-anak. At matapos kami makapangaso ng makakain para sa aming mga mag-anak, ay muli kami bumalik sa aming mga mag-anak sa ilang. Sa po ako ng Sasar at kami ay muling naglakbay sa ilang. Sinusunod ang dating daan, nananatili sa pinakamasaganang bahagi ng ilang na nasa mga hangganang malapit sa dagat na pula. At ito ay nangyari na kami ay naglakbay sa loob ng maraming araw ng aso ng makakain sa tinaraanan sa pamagitan ng aming mga busog at mga palaso at aming mga bato at aming mga tirador. At sinunod namin ang mga panturo ng bola na nag-akay sa amin sa higit na masasaganang bahagi ng ilang. At matapos na kami ay nakapaglakbay sa loob ng maraming araw, itinayo namin ang aming mga tolda sa loob ng ilang panahon upang muli naming maipahinga ang aming sarili at may kuha na makakain ang aming mga mag-anak. At ito ay nangyari na habang ako, si Nephi, ay umaon upang mga aso na makakain, dinggin na bali ko ang aking busog, nangyari sa purong asero. At matapos na mabali ko ang aking busog, dinggin ng aking mga kapatid, ay nagalit sa akin dahil sa pagkabali ng aking busog. Sapagkat hindi kami nakakuha ng makakain. At ito ay nangyari na kami ay bumalik sa aming mga mag-anak nang walang dalang pagkain. At dahil sa labis na pagkapagod, dala ng kanilang paglalakbay, sila ay lubhang nahirapan dahil sa kawalan ng pagkain. At ito ay nangyari na sina Liman at Limwel at ang aking mga anak at ang mga anak na lalaki ni Ismael ay nagsimulang bumulong-bulong ng labis dahil sa kanilang mga pagdurusa at paghihirap sa ilang. At kayo din ang aking ama ay nagsimulang bumulong-bulong laban sa Panginoon niyang Diyos. Oo, at lahat sila ay labis na nalungkot. Maging sila ay bumulong-bulong laban sa Panginoon. Ngayon, ito ay nangyari na ako, si Nephi, na naghirap kasama ng aking mga kapatid dahil sa pagkabali ng aking lusong. At ang kanilang mga busog ay nawalan ng mga igkas nito. Iyon ay nagsimulang maging lubhang napakahirap. Oo, kung kaya nga't kami ay hindi na makakuha ng pagkain. At ito ay nangyari na. Ako si Nephi ay nangusap ng marami sa aking mga kapatid sapagkat pinatigas nila muli ang kanilang mga puso. Bagi hanggang sa pagdaing laban sa Panginoon nilang Diyos. At ito ay nangyari na ako, si Nephi, ay gumawa mula sa kahoy ng isang busog at mula sa isang tuwid na patpat ng isang palaso. Kaya nga nasandatahan ko ang aking sarili ng busog at palaso, kasama ng tirador na mga bato. At sinabi ko sa aking ama, saan ba ako tutungo upang makakuha ng pagkain? At ito ay nangyari na nagtanong siya sa Panginoon sapagkat nagpakumbaba sila ng kanilang sarili dahil sa aking mga salita, sapagkat nangusap ako ng maraming bagay sa kanila sa kasiglahan ng aking kaluluwa. At ito ay nangyari na natitig na ang tinig ng Panginoon ay nangusap sa aking ama at tunay siyang nakastigo dahil sa kanyang pagbulong-bulong laban sa Panginoon. Kung kaya nga't siya ay nasadlak sa kailaliman ng kalungkutan. At ito ay nangyari na ang tinig ng Panginoon ay nagsabi sa kanya, tuwing ka sa bola at masdan ang mga bagay na nakasulat. At ito ay nangyari na nang masdan ng aking ama ang mga bagay na nakasulat sa bola. Siya ay natakot at labis na nanginig, at gayon din ang aking mga kapatid at mga anak na lalaki ni Ismael at ang aming mga asawa. At ito ay nangyari na ako, si Nephi, ay namasdan ang mga panuro na nasa bola, na ang mga yon ay gumagalaw alinsunod sa pananampalataya at sa gisag at pagsunod ay binibigay namin sa mga yon. At may nakasulat din sa mga iyon na isang bagong sulatin na madaling basahin na nagbigay sa amin ng pangunawa hinggil sa mga pamamaraan ng Panginoon. At iyon ay sinusulat at binabago sa panapanahon, alinsunod sa pananampalataya at sigasig na ibinibigay namin doon. At sa gayon nakikita natin na sa pamagitan ng
maliliit na pamamaraan ay maisasagawa ng Panginoon ang mga dakilang bagay. At ito ay nangyari na ako si Nephi ay umakyat sa tutok ng bundok, alinsunod sa mga tagubiling ibinigay sa bola. At ito ay nangyari na nakapatay ako ng mababangis na hayop, kung kaya nga't nakakakuha ako ng makakain para sa aming mga mag-anak. At ito ay nangyari na ako ay bumalik sa aming mga tolda, dala ang mga hayop na aking napatay. At ngayon, nang namasdan nilang nakakuha ako ng makakain, gayon na lamang ang kanilang kagalakan. At ito ay nangyari na kumbaba sila ng kanilang sarili sa harapan ng Panginoon at nagbigay pa sa salamat sa Kanya. At ito ay nangyari na muli kami naglakbay, tinatahakan halos gayon ding landas tulad nung una. At matapos na kami ay nakapaglakbay sa loob ng maraming araw ay muli namin itinayo ang aming mga tolda upang kami ay makapanatili sa loob ng ilang panahon. At ito ay nangyari na si Ismael ay namatay at inilibing sa puok na tinawag na Nahum. At ito ay nangyari na ang mga anak na babae ni Ismael ay labis na nagdalamhati dahil sa pagkawala ng kanilang ama at dahil sa kanilang mga paghihirap sa ilang, at sila ay bumubulong-bulong laban sa aking ama dahil sa nilabas niya sila sa lupain ng Jerusalem, sinasabing ang aming ama ay patay na. Oo, at kami ay labis na nagpaghalagala sa ilang, at kami ay nagdanas ng labis na paghihirap, gutom, uhaw at pagod. At matapos ang maraming pagdurusang ito ay tiyak na mamamatay kami sa gutom sa ilang. At sa gayon sila'y bumulong-bulong laban sa aking ama at laban din sa akin. At sila ay nagnais na bumalik na muli sa Jerusalem. At sinabi ni Laman kay Lemuel at gayon din sa mga anak na lalaki na Ismael, dinggin, patayin natin ang ating ama. At gayon din ang aking kapatid na si Nephi, na inilukulok ang kanyang sarili na maging ating pinuno at ating guro na mga nakatatanda niyang kapatid. Ngayon sinasabi niya na ang Panginoon ay nakipag-usap sa kanya at gayon din na ang mga anghel ay naglingkod sa kanya. Ngunit tingin, nalalaman natin na siya ay nagsisinungaling sa atin at sinasabi niya ang mga bagay na ito sa atin, at siya ay nagsasagawa ng maraming bagay sa pamamagitan ng kanyang tusong pamamaraan upang madaya niya ang ating mga mata sa pag-aakalang marahil na madadala niya tayo sa isang di kilalang ilang. At matapos na tayo ay kanyang mailigaw palayo, binabalak niyang gawing hari ang kanyang sarili sa isang pinuno natin upang magawa niya sa atin ang naaalinsunod sa kanyang kagustuhan at kasiyahan. At sa ganitong pamamaraan, pinukaw ng aking kapatid na si Laman ang kanilang mga puso upang magalit. At ito ay nangyari na ng Panginoon ay nasa aming panig. Oo, pag yung mga tinig ng Panginoon ay narinig at nagwika ng maraming salita sa kanila. At pinrosahan sila ng labis, at matapos silang balaan ng tinig ng Panginoon, ay winaksin nila ang kanilang galit at pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Kung kaya nga't biniyayaan kami muli ng Panginoon ng pagkain nang kami ay hindi mga sawi. Ang mahala na natutunan mo. Yung pagta-travel nila. Ayan. Dinala nila lahat ng binhi nila eh. Pero dahil siyempre hindi naman tutubo agad yun at dinala pa lang nila. So kailangan pa nilang kumain. Yung trabaho nila nung time na yun, mangaso. Pero tinan mo ha, lahat sila ay kumbaga may kaya nung time na yun. Maayos yung pamumuhay nila sa Jerusalem. Pero nung oras na wala na silang makain, nagmurmur na sila. Pagkain pa lang yun. I-compare mo yun dun sa mga taong walang-wala.
Pag ikaw ay walang-wala, yung ilang beses ka lang nakakakain sa isang araw, yung mawalan ka ng pagkain sa hindi ka masyadong, hindi kumbaga big deal sa kanila yun, pero hindi ganoon ka yung ang kailangan nila ay makahanap ng pagkain. Pero sila naputol lang yung sandata may lakas pa naman sila kumbaga, pero nanghina na agad sila ng loob. Yung siguro sa buhay natin, pag once na meron yung natatamasa natin yung maayos na pamumuhay, pag nawala sa iyo yung pinangkakabuhayan mo, madali kang magwiwigil yung pananampalataya. Pero kung naranasan natin yung hirap naman sa kagaya mo, naghirap ka, kagaya namin, mahirap kami. So may kumbaga hindi big deal kung maubos yung source natin kumbaga. Big deal din, pero kumbaga hindi ganun na yung sisisihin mo ang Diyos. Dahil wala kang dahil wala kang makain. Kasi kaya mong gumawa ng paraan. Tapos yung gabay na yung layahona, parang naisip ko parang siguro parang Google Map. Google na. Lahat ng kailangan natin pwedeng i-type lang sa Google. Ito naman layahona nung time nila. Tas yun ay nagwo-work lang ay pag may pananampalataya. Yung Google naman nagwo-work lang ay pag may internet. So parang ganun lagi din. may connection Hindi gagana yung isang bagay na tutulong sa atin kung walang connection dun sa provider. So lahat ng pangangailangan talaga natin, kagaya ni Nipay nakagawa siya ng pana. Nag-inquire sila sa Diyos kung saan sila kukuha ng pagkain. Tayo naman, si baby, bibigyan din tayo ng way ng Diyos. Kasi yung layahona binigay lang sa kanila yun para meron silang tayo siguro may ibibigay din ng Diyos kung paano natin lampas yung bisa naman ni baby. Kasi ibinigay ng Diyos si baby para gagawa rin siya, kumbaga bibigyan niya ng way kung paano natin malalampasan, kung paano natin mapapalaki si baby. So dapat tayo ay magnanalangin. Kaya tama yung sinabi mo kanina na mag-aayuno ka para kay baby. Alright? Gratefulness at saka pagpapakumbaba. Yun yung meron si Nipay. Siya humble na humingi ng tulong kahit siya ay gumawa ng paraan para makagawa ng sandata. Gumawa siya ng sandata pero humble siya na humingi ng tulong sa Panginoon, guide kung paano, saan siya pupunta. So ganun din tayo sa mga problema natin. Nag-iisip tayo, gagawa tayo ng paraan, pero hingi pa rin tayo sa Diyos ng ng guide. Kagaya ng pag siyempre kailangan ko magtrabaho, nag-a-apply ako ng tratrabahuhan. Tapos mamimili ako dun kung alin. Pero nasa isip ko rin kung sino dun yung mas makakatulong sa atin. Pero dapat alam mo rin yung weakness mo bago ka mag-desisyon.
Kaya yun yung dapat maging strand mo. So kung yun yung tingin mo magiging reason para mas bumaba ka, kailangan i-identify mo yung bagay na yun para hindi mo na yun, para yun yung maiwasan mo ganun. Alright? Alright.